215 House members. Favor nga po dapat kay BP yun eh. Kasi lalong-lalo na, alam naman po natin, natatakbo siya sa 2028. Dapat po nililinis niya yung pangalan. Lahat po ng allegations sa kanya, dapat po linisin niya. Para ang tiwala ng taong bayan, makuha niya. Pero kung ganyan naman po, nililihis nila, instead na sumagot sila, iba pong klaseng pagharap dun sa mga allegation ng ginagawa niya. Para malinis niya yung pangalan niya, dapat magpaliwanag siya. Depensahan niya yung sarili niya kung hindi man totoo yung inakusa sa kanya. Baka guilty siya kung ayaw niya humarap. Gusto ko naman na yung mga budget na naka-allocate para sa edukasyon ay mapunta syempre sa edukasyon ng ating mga anak. Kaya nalulungkot ako na nagkaroon ng na may mga ganong aligasyon sa bribery na yon. Pero syempre, siya ay nasa gobyerno, so our public officials must be accountable for everything. Dapat talaga niya explain para malinaw sa lahat kung saan niya dinadala yung mga pera. Para rin walang mga issue na nangyayari ngayon. Sa akin, kaduda-duda. Kasi ano tinatago mo? Raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. Ilabas yung katotohanan. Kasi sana ma-realize ang ating mga senador na itong responsibilidad na nakaatang sa kanila. Tinatang yan ang ating konstitusyon. Nakaupo sila dyan sa Senado, hindi dahil pakaramdam nila, privilege nila yan. Of course, that's a privilege. Pero dapat tunuwain nila, nilagay namin kayo dyan. Binigay namin kayo ng mandato para gawin ninyo yung trabaho ninyo. Hindi para isulong lang yung inyong interest na politika. Wala ka namang tinatago, dapat hinaharap mo ito eh. Hinaharap mo ito, pinapakita mo na wala kang ginawang krimen. Para sa ganon, ay bumalik ang tiwala sa iyo ng sambayanan at pwede ka na ulit manilbihan. Pero habang pinipigil ito, habang hindi ito nangyayari, merong mga magdududa kung totoo ba ang mga inaakusa. Pinatay ako. Patayin mo si BBM, si Lisa Taraneta. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko siya kilala, ma'am. House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. I don't wanna do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes were... Tama po bang sabihin, ma'am, na yun pong regular monthly envelope which you later on found out contains 50,000 per envelope ay nag-umpisa lamang nung kayo na-appoint as head of procuring entity? As far as I'm still keeping those envelopes, so I would like to say yes. I was given an envelope and it was later on I found out that there was money in it. Magkano po laman ng envelope? I think it was something like between 12 to 15, sir. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Maharga? Yes, sir. As far as I recall, ang dumaan sa akin ho ay laptops. Yes, sir. Laptops for teaching, non-teaching, and yung DCP project ko. Ang nangyayari kasi dito, nagbibigay ng pera dun sa ilang mga matataas na opisyales sa DepEd para maging parte sila ng sindikato. Dahil nakakatanggap ka na ng suhol, ng sobre, tatahimik ka na dun sa mga anomalyang nangyayari. Those 9 envelopes you received is a form of pressure on your part or on the part of the same person that asked you to sign. Ms. Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no?
Maybe, Your Honor. Pasok na naman yan sa usapin ng high crime kasi bribery and corruption. Siyempre, kapag official ka ng gobyerno, dapat nagko-commit ng bribery and corruption. And we're talking of the Vice President committing this crime. At lumabas po yan sa hearing sa Kongreso na kung saan sinasabi na nagbibigay ng gifts or pera si Vice President sa mga opisyales ng DepEd na may connection sa procurement. Kasama din sa articles of impeachment yung pinag-uusapan na pagre-rig or pagmamanipula ng procurement process para sa computerization program ng DepEd. So, itong siguro ang papalakasin ng prosecution na ebidensya dyan ay yung paper trail. Have you ever asked, why are you being given an envelope? Yes, sir. I asked her. But What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Was that? It was just an allowance from the Vice President. The fact na nagbibigay ka ng regalo is already corruption eh. Bawal na bawal yun sa gobyerno. So alam mo na, kapag nagbibigay ka ng regalo, alam mo na agad that you're trying to influence something. Paglabag yan ng malinaw sa Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na bawal magbigay ng anumang halaga o regalo sa ibang opisyal para mapuwersa mo, di ba? O matulak mo, di ba? Na gumawa ng anumang bagay. Yun yung punto. Kasi nga, kung public official ka, kailangan ang gabay mo dun sa trabahong ginagawa mo, batas eh. Naniniwala ako, hindi yan gagawin ng mga nasa ilalim niya na maglalabas, magpapaluwal ng ganyang karaming pera nang hindi niya inaaprobahan. The envelopes where the money was. I was given an envelope. It was later on I found out that there was money in it. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope from ASEC Maharda? Yes, sir. May mga tao na umamin mismo at nagsabi na itong mga pera na to galing kay VP Sara. Nakakalungkot kasi ilang beses natin pinag-uusapan na kakulang-kulang ang budget na nilalaan natin sa DepEd dahil napakaraming kulang na resources, kulang ang sweldo ng teachers, kulang ang mga kagamitan, kulang ang classroom, kulang ang computers, kulang ang libro. So kung napupunta pala sa korupsyon ang pera ng DepEd, hindi tayo magtataka kung bakit ganyan ang performance ng ating education sector, kung bakit ang mga 10 years old natin hanggang ngayon hindi marunong magbasa. Kung wala kang materyales para babasahin, walang libro na maaaring magamit ang mga teachers para magturo, magiging ganyan talaga yung performance ng ating education sector. At nakakalungkot kasi pag pinraise mo, sa kabila ng kakulangan ng resources, mayroon kang ganitong issue ng korupsyon. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Please. Ngayon, kung sasabihin niyang wala siyang kinalaman dyan at nangyayari lang yan, ginagawa ng mga tao nasa ilalim niya, kailangan sabihin niya yun doon sa korte na ang may kagagawan lang niyan ay itong kanyang mga assistant. Ilaglag niya yung mga tao niya. Kasi hindi mangyayari ito na hindi niya alam. Ngayon kung sasabihin niya na hindi ko to alam pero nangyari, ibig sabihin mahina ka na isang secretary ng education kasi naiikutan ka lang. Ibig sabihin nagpabaya ka sa iyong tungkulin bilang Secretary of Education. Ngayon, unfit ka pa rin to hold public office. Sara Duterte ay lumabas na tumatanggap siya ng cheque mula sa hindi lang siya, kundi buong pamilya nila. Tatlong magkakapatid, si Hanilet at si Digong mismo. Batay doon sa salin mismo, deklarasyon mismo ni VP Sara sa kanyang mga salin mula nung siya pa ay mayor ng Davao, ang laki-laki ng mga halagang nakalagay doon na dinideclare niya bilang kanyang pag-aari. Pag kinumpara mo doon sa kanyang sweldo, ang tanong, paano ka nakakuha ng ganito kalaking na halagang ari-arian? Kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na merong mga hundreds of millions sa iyong bank account na galing sa Pogo Lord at iba pang mga lords. So, yun yung posibleng lumabas diyan sa issue na yan. Kaya ayaw ng iba na mabuksan o matuloy yung impeachment dahil pwedeng i-lift ang bank secrecy laws.
Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Give me your, sampalin ko sa Chairman, session suspended. Session suspended. Kahit napakatatapang nila sa ibang bagay, pero pag sinabi mong, sige nga, pirma ka ng waiver, patunayan mo na mali ako, naduduwag, nababahag ang buntot nitong pamilya na ito.